Today's Gospel Saturday, July 25, Feast of St. James, is taken from St. Matthew, chapter 20, verse 20 to 28. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo alam ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglaanan ng aking Ama." Nang narinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay galing kay Brother Bernie Marcos ng Family of God's Servants. Ang tunay na dakila ay marunong maglingkod. Sa Ebanghelyo ngayon, gusto ng magkapatid na Santiago at Juan na magkaroon ng mataas na pwesto sa kaharian ni Jesus. Tulad ng maraming tao ngayon, gusto rin nila ng karangalan at kapangyarihan. Pero itinuro ni Jesus na iba ang paraan ng Diyos. Sinabi niya, "Kung nais ninyong maging dakila, maging lingkod kayo." Para kay Jesus, ang tunay na dakila ay hindi yung laging nauuna, sikat o makapangyarihan. Ang tunay na dakila ay marunong maglingkod, tumulong at magsakripisyo para sa iba. Sa panahon ngayon, madalas nating makita na maraming tao ang gustong maging mataas ang posisyon. Sa gobyerno, trabaho o kahit sa simpleng grupo lang. Minsan nag-aaway pa dahil sa kapangyarihan o pansariling interes. Pero pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang leader na tunay na mabuti ay hindi naghahari para pagsilbihan siya, kundi naglilingkod para sa kapakanan ng iba. Si St. James na ipinagdiriwang natin ngayon ay naging tapat na alagad ni Jesus. Hindi naging madali ang kanyang buhay, pero nanatili siyang matapang at handang magsakripisyo para sa pananampalataya. Sa unang pagbasa naman, sinabi ni San Pablo na parang sisidlang luwad lamang tayo, mahina at madaling masira, pero ang lakas natin ay nanggagaling sa Diyos. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili, naglilingkod ba ako para makatulong sa iba o para lamang mapansin at purihin? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo akong maging mapagpakumbaba at handang maglingkod tulad mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.